Mga kaibigan ko, isa pong magandang hapon sa inyong lahat sa mga taga-Philippines. Magandang hapon po sa ating lahat at sa ating mga kaibigan sa iba't ibang bahagi ng mundo. Isa pong magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa ating Panginoon dahil nabigyan po muli tayo ng pagkakataon na makapagbasa ng kanyang salita sa oras na ito. At pinupuri po natin ang Diyos dahil siya po ay napakabuti. Dito po sa amin ay katatapos lang ng ulan, mga kaibigan. At ayan, pagkatapos ng bagyo na ulan na parang binabagyo, bigla na naman pong sumikat ang araw. Yan, salamat sa Diyos dahil natapos ang ulan at pinasikat niya muli ang araw. At habang tayo po ay ginagabayan ng ating Diyos sa pagbabasa ng kanyang salita, mga kaibigan, hindi ko na po pahahabain pa ang aking introduction. Tayo po ay magpapatuloy na sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Pagpasensyahan nyo na po yung ating background ha, pero mas maganda po yung mga background na nakikita nyo kaysa aking mukha. Yan. Kaya mga kaibigan, maraming salamat sa Diyos sa hapong ito at patuloy ko po kayong inaanyayahan na buksan naman po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ng Kawikaan chapter 16 na po tayo. Kaya habang tayo po ay patuloy na ginagabayan ng ating Diyos at ng banal na Espiritu Santo, simulan na po natin mga kaibigan ang pagbabasa. Kawikaan chapter 16. Nasa tao ang pagpaplano, ngunit ang Panginoon ang nagpapasya kung magaganap ito o hindi. Inaakala natin na tama ang lahat ng ating ginagawa, ngunit ang Panginoon lang ang makakapaghusga kung ano talaga ang ating motibo. Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang lahat ng iyong gagawin at magtatagumpay ka. Ang lahat ay nilikha ng Panginoon na mayroong layunin. Kahit na nga ang masasama, itinalaga sila para sa kapahamakan. Kinasusuklaman ng Panginoon ang mayayabang at tiyak na sila ay parurusahan. Kung minamahal natin ang Panginoon ng may katapatan, patatawarin niya ang ating mga kasalanan. Kung may takot tayo sa Kanya ng may paggalang, makalalayo tayo sa kasamaan. Kapag kinalulugdan ng Panginoon ang ating pamumuhay, kahit na ang ating kaaway ay gagawin niyang ating kaibigan. Mas mabuti ang kaunting halaga na pinaghirapan kaysa malaking kayamanang galing sa masamang paraan. Ang tao ang nagpaplano, ngunit nasa Panginoon ang kaganapan nito. Ang haring pinapatnubayan ng Panginoon, palaging tama ang paghatol. Ayon ng Panginoon, ang dayaan sa kalakalan sa mga hari ay kasuklam-suklam ang paggawa ng kasamaan, dahil magpapatuloy lamang ang kanilang pamamahala kung sila ay makatuwiran. Nalulugod ang mga hari sa mga taong hindi nagsisinungaling. Minamahal nila ang mga taong nagsasabi ng katotohanan. Kapag ang hari ay nagalit, maaaring may masawi, kaya sinisikap ng taong marunong na malugod ang hari. Hindi pinapatay ng hari ang taong sa kanya ay kalugod-lugod. Pinakikitaan niya ito ng kabutihan gaya ng ulan sa panahon ng tagsibol. Higit na mabuti ang magkaroon ng karunungan at pangunawa kaysa magkaroon ng pilak at ginto. Ang namumuhay ng matuwid ay lumalayo sa kasamaan, at ang nag-iingat sa kanyang sarili ay nalalayo sa kapahamakan. Ang kayabangan ay humahantong sa kapahamakan, at ang nagmamataas ay ibabagsak. Higit na mabuti ang mamuhay ng may pagpapakumbaba kasama ang mahihirap kaysa mamuhay kasama ng mayayabang at makibahagi sa kanilang pinagnakawan. Ang taong nakikinig kapag tinuturuan ay uunlad, at ang taong nagtitiwala sa Panginoon ay mapalad. Ang marunong ay kinikilalang may pangunawa, at kung siya ay magaling magsalita, marami ang matututo sa kanya.
Kapag may karunungan ka, buhay mo'y bubuti at hahaba, ngunit kung hangal ka, parurusahan ka dahil sa iyong kahangalan. Ang taong marunong ay nag-iingat sa kanyang mga sinasabi, kaya natututo ang iba sa kanya. Ang matatamis na salita ay parang pulot-pukyutan, nakakapagpasaya at nakakapagpasigla ng katawan. Maaaring iniisip mo na nasa tamang daan ka, ngunit ang dulo pala nito ay kamatayan. Ang kagutuman ang nagtutulak sa tao na magtrabaho. Ang taong masama ay nag-iisip ng kasamaan at ang bawat sabihin niya ay parang apoy na nakakapaso. Ang taong nanlilibak ng kapwa ay nagsisimula ng away at ang matalik na magkaibigan ay kanyang pinaghihiwalay. Ang taong nabubuhay sa karahasan ay nanghihikayat ng kanyang kapwa sa kasamaan. Mag-ingat sa taong ngingiti-ngiti at kikindat-kindat dahil maaring masama ang kanyang binabalak. Ang katandaan ay tanda ng karangalan na matatanggap ng taong namumuhay sa katwiran. Higit na mabuti ang taong mapagpasensya kaysa taong makapangyarihan. Higit na mabuti ang taong nakapagpigil sa sarili kaysa taong nakakasakop ng isang lungsod. Nagpapalabunutan ang mga tao upang malaman kung ano ang kanilang gagawin, ngunit nasa Panginoon ang kapasyahan. Kawikaan chapter 17. Ang kaunting pagkain na pinagsasaluhan ng may kapayapaan ang higit na mabuti kaysa maraming pagkain ngunit may alitan. Pamumunuan ng marunong ng nalingkod ang nakahiyang anak ng kanyang amo, sa kanilang mamanahin, makakabahagi pa ito. Sinusubok ng Panginoon ang mga puso ng tao katulad ng pilak at ginto na sinusubok sa apoy kung ito ay tunay o hindi. Ang taong masama ay gustong makinig sa kapwa niya masama at ang taong sinungaling ay gustong makinig sa kapwa niya sinungaling. Ang kumukutya sa mahihirap ay inaalipusta ang kanyang manlilikha. Ang taong nagagalak sa kapahamakan ng iba ay parurusahan. Karangalan ng mga lolo't lola ang kanilang mga apo, gayon din naman karangalan ng mga anak ang kanilang mga magulang. Hindi bagay sa hangal ang magsalita ng mabuti at lalong hindi bagay sa isang namumuno ang magsinungaling. Sa tingin ng iba, ang suhol ay parang salamangka na magagawa ang kahit anumang bagay. Kung patatawarin mo ang kasalanan ng iyong kaibigan, mananatili ang inyong samahan. Ngunit kung patuloy mong uungkatin ang kanyang kasalanan, masisira ang inyong pagkakaibigan. Sa isang saway lang natututo ang taong may pangunawa, ngunit ang taong mangmang ay hindi natututo, hampasin mo man ng walang awa. Laging naghahanap ng gulo ang taong masama, kaya ipapadala laban sa kanyang isang taong malupit na magpaparusa sa kanya. Mas mabuti pang masalubong mo ang isang usong inaagawan ng anak kaysa hangal na gumagawa ng kahangalan. Kapag kasamaan ang iginante mo sa kabutihan ginawa sa iyo, palaging may masamang mangyayari sa sambahayan mo. Ang simula ng away ay katulad ng butas sa isang dike. Kailangang tapalan bago lumaki. Kasuklam-suklam sa Panginoon ang taong nagpaparusa sa taong walang kasalanan o nagpapalaya sa taong may kasalanan. Walang kabuluhang pag-aralin ang taong hangal sapagkat hindi naman niya hinahangad ang matuto. Ang kaibigan ay nagmamahal sa lahat ng panahon at nagkaroon tayo ng kapatid upang sa kaibigan ay tumulong. Ang taong nangakong managot sa utang ng iba ay kulang sa karunungan. Ang taong gusto ng kasalanan ay gusto rin ng kaguluhan at ang taong mayabang ay naghahanap ng kapahamakan. Hindi uunlad ang taong baluktot ang pag-iisip at ang taong sinungaling ay dadanas ng kasawian. Ang anak na hangal ay magdudulot ng kalungkutan at kaibigan sa magulang. Ang pagiging masayahin ay parang gamot na nakabubuti sa katawan, ngunit ang pagiging malungkutin ay nagpapahina ng katawan.
Ang taong masama ay tumatanggap ng suhol upang ipagkait ang makatarungang hatol. Ang taong may pangunawa ay naghahangad pa ng karunungan, ngunit ang isip ng mangmang ay pagala-gala. Ang anak na hangal ay nagdudulot ng kapaitan at kalungkutan sa kanyang mga magulang. Hindi mabuti na parusahan ang taong matuwid o ang taong marangal. Ang taong marunong at nakakaunawa ay maingat magsalita at hindi padalos-dalos. Kahit ang mangmang ay parang marunong at nakakaunawa kapag tahimik. Chapter 18. Ang taong makasarili ay humihiwalay sa karamihan at sumasalungat sa lahat ng tamang kaisipan. Ang taong hangal ay hindi naghahangad na matuto. Ang gusto lang niya ay masabi ang nasa isipan. Ang paggawa ng kasamaan at nakakahiyang mga bagay ay makapagbibigay ng kahihiyan. Ang salita ng taong marunong ay nakapagbibigay ng karunungan sa iba. Ito ay katulad ng tubig na umaga mula sa malalim na batis. Hindi mabuti sa kampihan ang taong nagkasala at hindi mabuti na ipagkait ang katarungan sa taong walang kasalanan. Ang sinasabi ng taong hangal ang pinagsisimula ng alitan at magdadala sa kanya sa kaguluhan. Ang salita ng hangal ang maglalagay sa kanya sa panganib at kapahamakan. Ang chismis ay gaya ng pagkaing masarap, nguyain at lunukin. Ang taong tamad ay kasing sama ng taong mapanira. Ang Panginoon ay tulad ng turing matibay, kanlungan ng mga matuwid sa oras ng panganib. Ang akala ng taong mayaman ay may pagtatanggol niya ng kanyang kayamanan gaya ng mga pader na nakapalibot sa buong bayan. Ang pagmamataas ng tao ang magpapahamak sa kanya, ngunit ang pagpapakumbaba ang magpaparangal sa kanya. Hangal at kayaya ang taong sumasagot sa usapan na hindi muna nakikinig. Sa taong may karamdaman, tatag ng loob ang magbibigay kalakasan. Kung mawawalan siya ng pag-asa, wala nang makatutulong pa sa kanya. Ang taong marunong at nakakaunawa ay lalo pang naghahangad ng karunungan. Madaling makikipagkita sa iyo ang dakilang tao kapag may dala kang regalo para sa kanya. Ang unang naglahad ng salaysay sa korte ay parang iyon na ang totoo hanggang hindi pa nasusuri at natatanong ng kabilang panig. Napapatigil ng palabunutan ang mga alitan at ipinagkakasundo ang mahigpit na magkalaban. Mas madali pang sakupin ang isang napapadirang bayan kaysa makipaghati sa kapatid na nasaktan. Kaysa makipagbati, yan pala. Ulitin ko mga kaibigan yung verse 19. Mas madali pang sakupin ang isang napapadirang bayan kaysa sa makipagbati sa kapatid na nasaktan. Kung paanong mahirap wasakin ang kandado ng tarangkahan ng palasyo, mahirap din pigilin ang alitan ng dalawang tao. Aanhin mo ang bunga ng iyong mga sinasabi. Ang salita ng tao ay makapagliligtas ng buhay o kaya ay makamamatay. Kaya mag-ingat sa pagsasalita sapagkat aanhin mo ang mga bunga nito. Kung nakapag-asawa ka, nakatanggap ka ng kabutihan at ito ang nagpapakita na mabuti ang Panginoon sa iyo. Nagikiusap ang dukha, ngunit ang mayaman ay masakit magsalita. May mga pagkakaibigang hindi nagtatagal, ngunit may pagkakaibigan din na higit pa sa magkapatid ang pagsasamahan. Chapter 19. Mas mabuti pa ang mahirap na namumuhay ng matuwid kaysa hangal na sinungaling. Maging masigasig ka man, ngunit walang nalalaman, wala rin itong kabuluhan. Kapag ikaw naman ay pabigla-bigla, madali kang magkakasala. Kamangmangan ng tao ang nagpapahawak sa kanyang sarili at pagkatapos sa Panginoon ibinabaling ang sisi. Ang mayaman ay maraming kaibigan, ngunit ang mahirap na may iniiwanan ng kaibigan. Ang saksing sinungaling ay parurusahan at ang nagsisinungaling ay hindi makakatakas sa kaparusahan. Marami ang lumalapit sa pinunong mabait at sa mapagbigay, ang lahat ay nakikipagkaibigan.
Ang mahirap ay iniiwasan ng mga kamag-anak at lalo na ng mga kaibigan kapag sila ay kailangang hindi sila matagpuan. Ang taong nagsisikap na magkaroon ng karunungan ay nagmamahal sa sarili at nagpapahalaga sa pangunawa ay uunlad. Ang hindi tapat na saksi ay parurusahan at ang sinumang nagsisinungaling ay mapapahamak. Hindi bagay sa taong mangmang ang mamuhay sa karangyaan at mas lalong hindi bagay sa isang alipin ang mamuno sa mga pinuno. Kung ikaw ay mahinahon, nagpapakita lang na marunong ka at kung pinapatawad mo ang nagkasala sa iyo, makapagdudulot ito ng karangalan sa iyo. Ang galit ng hari ay parang atungal ng leon, ngunit ang kanyang kabutihan ay tulad ng hamog na bumabasa sa mga halaman. Ang anak na hangal ay nagdudulot ng kapahamakan sa kanyang ama. Ang bungangirang asawa ay nakakainis tulad ng tulo sa bubungan. Bahay at kayamanan sa magulang ay namamana, ngunit ang Panginoon lang ang nagbibigay ng matalinong asawa. Kung ikaw ay tamad at tulog lang ng tulog, magugutom ka. Mabubuhay ng matagal ang taong sumusunod sa utos ng Diyos, ngunit ang hindi sumusunod ay mamamatay. Kapag tumutulong ka sa mahirap, para kang nagpapautang sa Panginoon, dahil ang Panginoon ang magbabayad sa iyo. Ituwid mo ang iyong anak kapag may panahon pa. Kung hindi mo na siya itutuwid, ikaw na rin ang nagpahamak sa kanya. Hayaan mong maparusahan ang taong magagalitin dahil kapag tinutulungan mo siya, uulit-ulitin lang niya ang kanyang ginagawa. Dinggin mo at sundin ang mga payo at pagtutuwid sa iyong pag-uugali at sa bandang huli ay magiging marunong ka. Marami tayong mga pinaplano, ngunit ang kalooban pa rin ng Panginoon ang masusunod. Ang gusto natin sa isang tao ay matapat. Mas mabuti pang maging mahirap kaysa maging sinungaling. Ang pagkatakot sa Panginoon ay magdulot ng mahabang buhay, kasapatan at kaligtasan sa kapahamakan. May mga taong sobrang batugan kahit ang kumain ay kinatatamaran. Kailang mga kaibigan na sa chapter 20 na po tayo lang. Ito pa po yung karugtong ng chapter 19. Ang mapanuya ay dapat parusahan para ang mga katulad niya ay matuto na maging marunong. Ang nakakaunawa ay lalong magiging marunong kapag pinagsasabihan. Kahiya-hiya ang anak na malupit sa kanyang ama at pinapalayas ang kanyang ina. Anak, kung hindi ka makikinig sa mga pangaral para maituwid ang iyong pag-uugali, tinatanggihan mo ang mga turo na nagbibigay ng karunungan. Ang sinungaling na saksi ay pinapawalang kabuluhan, ang katarungan at ang bibig na masama ay nalulugod sa pagpapahayag ng kasamaan. Chapter 20. Sa mga mapanuya ay may hatol na nakalaan at hagupit naman ang nakahanda para sa mga hangal. Ang sobrang pag-inom ng alak ay nagbubunga ng panunuya at kaguluhan, kaya ang taong naglalasing ay salat sa karunungan. Ang puot ng hari ay parang atungal ng leon. Kapag ginalit mo siya, papatayin ka niya. Ang pag-iwas sa gulo ay tanda ng karangalan. Hangal lang ang may gusto ng kaguluhan. Ang taong tamad, mag-aararo sa panahon ng pagtatanim ay walang makukuha pagdating ng anihan. Ang isipan ng tao ay tulad ng malalim na balon, ngunit naunawaan ito ng taong marunong. Marami ang nagsasabi na sila ay tapat, ngunit meron kaya sa kanila ang mapagkakatiwalaan?
Ang taong matuwid ay walang kapintasan, mapalad ang mga anak niya kung siya ang kanilang tinutularan. Kapag ang hari ay humahatol, tiniyak muna niya kung sino ang gumawa ng masama. Walang sinumang makapagsasabi na ang puso niya ay malinis, na kailanman ay hindi siya nakagawa ng mali. Ang madadayang timbangan at sukatan ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos. Ang ginagawa ng isang kabataan ay nagpapakita ng kanyang tunay na pag-uugali kung siya ba ay matuwid o hindi. Ang taingang nakakarinig at matang nakakakita ay ang Panginoon ang siyang gumawa. Kung tulog ka ng tulog, maghihirap ka. Ngunit kung magsisikap ka, ang iyong pagkain ay sasagana. Pinipintasan ng mamimili ang kanyang binibili upang makatawad siya, pero kung nabili na, hindi na niya ito pinipintasan, sa halip ay pinagyayabang pa. Marami ang ginto at mamahaling bato, ngunit iilan lamang ang nakakapagsalita ng may karunungan. Kung may taong nangako na babayaran niya sa iyo ang utang ng taong hindi niya kilala, tiyakin mo makakakuha ka sa kanya ng garantiya para makatiyak ka na babayaran ka niya. Pagkaing nakuha sa pandaraya sa una ay matamis ang lasa, ngunit sa huli ay lasang buhangin na. Humingi ka ng payo sa iyong pagpaplano bago makipaglaban sa digmaan. Ang taong masalita ay nagbubunyag ng sikreto, kaya iwasan mo ang ganyang uri ng tao. Mamamatay ang sinumang sumumpa sa kanyang magulang. Para siyang ilaw na namatay sa gitna ng kadiliman. Ang mana na kinuha ng maaga, sa bandang huli hindi magiging pagpapala. Huwag kang maghiganti, tiwala ka sa Panginoon at tulungan ka niya. Nasusuklam ang Panginoon sa mga nandadaya sa timbangan. Hindi ito mabuting gawain. Ang Panginoon ang nagkakaloob nito. Ang Panginoon ang nagkaloob nitong ating buhay, kaya hindi natin alam ang ating magiging kapalaran. Bago mangako sa Diyos, isiping mabuti, baka magsisi ka sa bandang huli. Sa paghatol, tinitiyak na matalinong hari na malaman kung sino ang gumagawa ng kasamaan at saka siya parurusahan. Ibinigay sa atin ng Panginoon ang ating budhi at isipan upang makita ang ating kaloob-looban. Ang haring mabuti at tapat ay hindi mapapahamak at magtatagal siya sa kanyang luklukan. Karangalan ng kabataan ang kanilang kalakasan at karangalan naman ng matatanda ang kanilang katandaan. Kung minsan ang parusa ay nagdudulot ng mabuti para magbago tayo. Chapter 21. Ang isipan ng hari ay parang ilog na pinapadaloy ng Panginoon saan man niya naisin. Inaakala ng tao na tama ang lahat ng kanyang ginagawa, ngunit ang Panginoon lang ang nakakaalam kung ano ang ating motibo. Ang paggawa ng matuwid at makatarungan ay kalugod-lugod sa Panginoon kaysa naghahandog. Ang mapagmataas na tingin at palalong isipan ay kasalanan, ganyan ang ugali ng mga taong makasalanan. Ang gawaing plinanong mabuti at pinagsisikapan ay patungo sa kaunlaran, ngunit ang gawaing padalos-dalos ay maghahatid ng karalitaan. Ang kayamanang nakuha sa pandaraya ay madaling mawala at maaring humantong sa maagang kamatayan.
ang karahasan ng masasama ang magpapahamak sa kanila sapagkat ayaw nilang gawin ang tama. Hindi matuwid ang gawain ng taong may kasalanan, ngunit matuwid ang gawain ng taong walang kasalanan. Mas mabuti pang tumirang mag-isa sa kabubungan ng bahay kaysa sa loob ng bahay na ang kasama ay asawang palaaway. Ang masasama ay laging gustong gumawa ng masama at sa kanilang kapwa ay wala silang awa. Kapag ang manunuya ay pinarusahan mo, ang mga mangmang ay matututo. Kapag ang marunong naman ang tinuruan mo, lalo po siyang magiging matalino. Alisin ay alam ng matuwid sa Diyos kung ano ang ginagawa ng sambahayan ng masasama at parurusahan niya sila. Ang hindi pumansin sa daing ng mahirap, kapag siya naman ang dumaing ay walang lilingap. Kapag ang kapwa mo ay may galit sa iyo, mawawala yun sa palihim na regalo. Kapag katarungan ang umiiral, ang mga matuwid ay natutuwa, ngunit natatakot ang masasama. Ang taong lumilihis sa karunungan ay hahantong sa kamatayan. Ang taong maluho at puro pagdiriwang ay hindi yayaman kundi lalo pang maghihirap. Pinaparusahan ang masasama at makasalanan upang iligtas ang taong matuwid. Mas mabuti pang manirahan sa disyerto kaysa manirahan sa bahay na kasama ang asawang magagalitin at palaaway. Ang taong marunong ay pinaghahandaan ang kanyang kinabukasan, ngunit ang mangmang winawaldas ang lahat hanggang sa maubusan. Ang taong namumuhay sa katuwiran at kabutihan ay hahaba ang buhay, magtatagumpay at pararangalan. Mapapasuko ng matalinong pinuno ang bayan na maraming sundalo at kaya niyang gibain ang mga pader na kanilang inaasahang tanggulan. Ang taong nag-iingat sa kanyang mga sinasabi ay nakakaiwas sa gulo. Ang taong palalo at mayabang ay makikilala mo dahil ang pangungutya niya at sukdulan ang kayabangan. Kung marami kang niyanais, ngunit tamad kang magtrabaho, iyon ang sisira sa iyo. Ang taong tamad ay laging naghahangad ng makatatanggap, ngunit kailangan kaibigan ha. Ngunit ang taong matuwid ay nagbibigay ng walang alinlangan. Kinasusuklaman ng Panginoon ang handog ng taong masama, lalo na kung iahandog niya ito ng may layuning masama. Patitigilin sa pagsasalita ang saksing sinungaling, ngunit ang saksing nagsasabi ng katotohanan ay pakikinggan. Ang taong masama ay hindi pinag-iisipan ang kanyang ginagawa. Ngunit ang taong matuwid ay pinag-iisipan muna ng mabuti ang kanyang ginagawa. Walang karunungan, pangunawa o payo na makapapantay sa Panginoon. Kahit nakahanda na ang mga kabayo para sa labanan, ang Panginoon pa rin ang nagbibigay ng katagumpayan. Ayan mga kaibigan, dito po tayo magtatapos sa chapter 21. Salamat sa Panginoon sa kanyang salita. Purihin po ang ating Panginoon. At meron po tayong babasahin. Isang verse lang po. Sabi po dito,
sa last verse ng 21, last 2 verse pala. Dito na lang po tayo sa verse 30. Sabi po dito, walang karunungan, pangunawa o payo na makapapantay sa Panginoon. Amen po mga kaibigan. Dahil ang karunungan, ang kaalaman, ang katalinuhan ay sa Diyos din po nagmula. Lahat ng tao na may kaalaman, karunungan at katalinuhan ay sa Diyos po nagmula. Kaya wala pong makapapantay sa Panginoon. Kahit anong uring payo ay wala pong makapapantay sa kapangyarihan ng ating Diyos kung paano siya magsalita. Dahil ang salita ng Diyos ay nangyayari. O di po ba mga kaibigan, kung balikan po natin ang Genesis, sabi ng salita ng Diyos magkaroon ng araw, magkaroon ng buwan, magkaroon ng bituin, magkaroon ng gabi, magkaroon ng liwanag. Ano po, kumbaga ngayon ay araw, nakikita po natin maliwanag ang paligid. At pagsapit po ng gabi ay madilim na at ang nakatanglaw po, ang tumatanglaw sa mundo ay ang buwan at ang bituin. Ano po, kung minsan po wala pang buwan, kung panahon ng madilim, ano po, kumbaga late na ang labas ng buwan. Kaya mga kaibigan, kahit sino pang matatalino sa mundong ito, hindi po nila kayang pantayan ang Panginoon, ang salita ng Diyos. Kahit gaano pa kaganda ang payo, gaano pa galing magpayo, mag-advise ang isang tao, pero hindi po nila mapapantayan ang salita ng ating Diyos na punong-puno ng kaalaman, karunungan, punong-puno ng kapangyarihan. Alam niyo po, sa pamagitan ng salita ng Diyos, nangyayari po lahat. Nalikha po lahat. Yan po ang nakikita natin. Ayan po, yung mga puno, ayan, ang mga puno doon. Lahat po yan ay nilikha ng Diyos, pati po yung ibon na inyong naririnig. Lahat po mga kaibigan, ultimong bato ay Diyos po ang naglikha niyan. Kaya wala pong makapagsasabi na mas matalino siya sa Panginoon. Kahit gaano pa katindi ng mga advisor yan, lahat ng klase ng advisor, kung ano man ang kailangan i-advise, ano po, wala po yan. Hindi po nila mapapantayan ang Diyos. At lalong hindi nila mahihigitan ang ating Diyos. Ano po? Kaya mga kaibigan, manatili po tayo sa salita ng Diyos, dahil ito pong salita ng Diyos ay ito lang po talaga ang ating pwedeng panghawakan. Salita na talagang, sabi ko nga po ulit-ulit, bumabago ng ating puso, bumabago ng ating pagkatao, bumabago ng ating uugali, at bumabago ng ating pananampalataya, yung lumang pananampalataya sa pamagitan po ng salita ng Diyos, sa karunungan ng Panginoon at kanyang kapangyarihan. Dinala po tayo ng Diyos sa tamang pananampalataya. Di po ba? Kaya dito na po tayo sa salita ng Diyos. Huwag na po tayo makinig sa kung ano pa mang mga salita ng tao, ano po, na mga tao na punong-puno ng kayabangan ng puso, kamangmangan, ano po. So kung gusto po natin ng kaalaman, karunungan at katalinuhan, buksan po natin ang Biblia. Nandito po lahat-lahat ang mga karunungan ng Panginoon na nais niyang matutunan natin. Napakaganda po ng itong karunungan ng Diyos, ang kanyang salita. Wala na po tayo dito tawag dito, hahanapin pa. Kumpletong-kumpleto mga kaibigan. Kaya nawa po ay napagpala po tayo muli ng salita ng Diyos sa hapong ito, sa ating narinig, sa aking binasa. Pagpasensyahan nyo mga kaibigan kung minsan nabubulol-bulol ang inyong Lola Inday o Nanay Rayleigh. Pero tiyagain nyo po
ang pakikinig ng salita ng Diyos. Dahil sa pamagitan po ng salita ng Diyos, ay mananatili po yung ating pag-asa, mananatili po yung ating pananampalataya sa Diyos, at dadagdag po yung lalim ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Dahil po sa salita ng Diyos, naunawaan po natin ang ating mga sitwasyon, ang lahat ng mga nangyayari sa ating buhay, nangyayari sa ating paligid, nangyayari sa ating lipunan, lahat-lahat ng area ng ating buhay. Kung ano man po ang ating pinagdadaanan, ay naunawaan po natin. Bakit? Dahil sa salita ng Diyos na itinuturo sa atin sa bawat araw. Kaya mga kaibigan, hanggang dito na naman po muli ang ating Bible reading. Ngayon po ay pang 120 na po. 120 days na po ang ating Bible reading. Maraming salamat sa Diyos sa buhay ninyong lahat mga kaibigan. Sa lahat po ng mga nakikinig, sa lahat po ng sumasabay sa pagbabasa, sa mga silent listeners natin o silent viewers, maraming salamat po sa inyong lahat, at sa lahat po ng ating mga subscribers, at sa mga magsusubscribe pa, maraming salamat po mga kaibigan sa inyong buhay. Patuloy po tayong gabayan, patnubayan ng ating Diyos sa bawat araw, at nawa po ang salita ng Diyos ay talagang maisapamuhay natin. Hindi lamang natin basahin, kundi maranasan po talaga natin ang ating Panginoon. Kaya mga kaibigan, hanggang dito po muli. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. Amen.